Magandang gabi ulit. At may mga na-miss ako dito lalo na si Kelvin tsaka si Mary. Parang magdadalawang buwan ko kayo hindi nakita dito. So, 1 month kayo sa abroad. Anyway, yung iba baka siguro nasa biyahe pa. At magandang gabi rin sa mga nanonood online. Meron dyan mga nasa ibang bansa din ngayon. Pero maganda ngayong gabi meron tayong matututunan tungkol sa pagninegosyo. So our series for this week or this month is about HR and leadership system. No? At last week ba 'yun? Last week. Kala ko wala last week. Ngayon kasi dapat wala. So last week ang pinag-usapan natin ay HR system, firing and hiring. Dali lang, i-connect ko lang sa Wi-Fi ang aking tablet. Firing and hiring by means of kingdom principle. Okay. Wait lang, i-connect ko lang to sa Wi-Fi kasi hindi lumalabas yung update . So ngayon, ang pag-uusapan natin ay building a kingdom culture in your business. Okay? Doon pa rin tayo sa Kingdom HR and the Leadership System series. Yan, mukhang okay. Okay ka na ba? Ako, ayaw mo mag-update . Sorry, first time. Hindi ko alam bakit nag-lag. Ganito sa live. Kinakabahan yata ako . Sige, dito na lang sa aking cellphone. At ayaw. So, bakit ba important na yung culture natin sa mga business natin ay kingdom culture? Again, kaya natin pinag-uusapan yung kingdom na salita kasi we're talking about not only the kingdom of this earth or kung kanino mang kingdom, kundi sa nag-iisang kingdom ng Diyos. So gusto natin na i-align yung ating mga negosyo sa tamang mga prinsipyo, no? At yung kingdom ng Diyos, meron siyang batas. Ano yung batas? Nakasulat saan? Sa Bible. And this is the principles that yung mga nakasulat dito, yung gagamitin natin. Kaya ang laging nababanggit natin ay kingdom principles, no? Kaya ngayon, we're going to build or pag-aaralan natin paano ba natin mabibuild or ano yung mga important thing that we need to remember for us to build kingdom culture in your business. Okay? So ayaw niya talaga, kaya cellphone na lang gagamitin ko. Samahan niyo na lang ako. Bakit napaka-importante na ang i-build ninyong culture sa inyong mga businesses ay kingdom culture? Number 1, brings unity and harmony. Number 2, create excellence naturally. No? Hindi ko na sinama dito kasi hindi naman yun yung topic ko. Gusto ko lang i-emphasize yung reason bakit kingdom culture yung reason, yung kailangan nating gamitin or ano tawag dito? Gawing kultura. Okay? Sa ating mga negosyo. Building integrity and trust, produces servant leaders, protects the vision, increase favor and blessing. It's important. And multiply influence, strengthen identity. Kasi you can create any culture sa isang negosyo. Pero ito rin yung reason kung bakit yung kumpanya ninyo ay magiging
pangit yung tingin ng mga tao. O kaya naman, bakit masisira yung negosyo ninyo? O kaya naman, bakit mapoprostrate ka at bakit hindi magiging successful talaga yung business ninyo? So kung kingdom culture yung gagamitin natin, ay magiging smooth yung flow. Okay? So, let's start. Culture is the invisible power that makes or breaks organizations. So, siya daw yung invisible power, hindi nakikitang power na pwedeng magpalago o sumira ng isang organisasyon or ng negosyo. Let's consider na yung business natin ay organization. Siyempre, meron tayong organizational chart. Most likely, may mga tao tayo dyan. May mga managers, may mga executives, di ba? So, culture is the real king. Yan talaga yung importante. Pag ito, hindi natin to napansin, lalaki yung negosyo natin nang hindi natin napapansin na malaki na rin pala yung problema niya. Bakit? Kasi in-ignore natin yung culture. No? Kala natin, okay lang yan. Ay, merong ano dyan? Okay lang yan, okay lang. Tapos nagkandahawa-hawa na. Tapos darating yung time, akala mo yung system na ginawa mo yung problema. Hindi pala sistema, kundi yung kultura. Akala mo sistema yung problema or yung product mo yung problema o kaya naman yung serbisyo ninyo yung problema. Pero ang problema pala talaga yung kulturang lumaki na ng lumaki. Naging bulok na yung kultura, hindi yung sistema. Pero eventually, maapektuhan lahat. Kahit yung sistema, yung serbisyo, lahat. So, that's why it's important na pag-usapan natin to. Kasi pag hindi natin to pinansin, lalo na syempre, hindi naman pa tayong mga matatagal ng mga negosyante. Yung negosyo naman natin, hindi 100 years na tumatagal pa. Siguro mga 10 years pinakamatagal dito or 5 years or 3 years. Pero pag ito ay hindi natin napansin, most likely, meron tong dahan-dahang pagkasira. Hindi man biglaan, kasi hindi rin biglaan yung paglaki ng maling kultura eh. Ano yan, katulad ng pinag-usapan natin last time, pag yung kamatis na isa na bulok, ilagay mo sa basket na punong-puno ng sariwang kamatis, dahan-dahan mabubulok lahat. That's why it's important na alam natin sino yung i-hire tsaka i-fire natin. Yun yung pinag-usapan natin last week. Okay? So, ang haba ng intro ko Intro pa lang to. Okay. So, every organization has two things. What is this? The structure. People can see. Ito kasama dito yung system, yung organization ninyo, lahat ng gagawin ninyo, nandyan yun. Yan yung structure ninyo. No? Kaya yung makita ng tao, pero yung culture, people can feel. Hindi yan nakikita, pero nararamdaman. Now, structure is visible, culture is invisible. And in the kingdom of God, the invisible always governs the visible. Kaya naman may dalawang uri ng kaharian. Ano yung dalawang uri ng kaharian? Kaharian ng kadiliman at kaharian ng liwanag. So, sino sa inyo nakakita na kay Satan? Madami sa bahay nyo? Katabi nyo minsan matulog? Grabe naman kayo. Diba? Hindi siya nakikita, pero siya yung nag-go-govern. Ngayon, pag tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon, tagapagligtas, diba? Nakita mo na ba yung Holy Spirit? Pero He governs you. The Holy Spirit governs us. Siya yung governor natin. Siya yung nagbibigay sa'yo ng conviction. Uy, wag mong gagawin yan. Hindi mo siya nakikita. Pero the invisible always governs the visible. That's why, hindi ko naman sinasabing hindi importante yung structure, but the governing power, the force, the law is the culture, the invisible one. Yan yung mag-govern. Kahit napakaganda ng sistema mo,
Kung yung kultura ng mga tao ay hindi sumunod, walang kwenta yung ginawa mong structure. Naintindihan niyo ako? Walang kwenta. Ang ganda-ganda ng flow. Talagang pinag-aralan mo, nag-aral ka pa sa Harvard, pumunta ka pa sa ibang bansa para lang mag-aral ng lahat ng kailangan mong malaman para makagawa ng isang magandang structure ng isang kumpanya, sistema, pati yung organization, sobrang gaganda ng mga pangalan. Lahat na ng COO, CFO, CMO, CTO, CDO, lahat na ng may CEO, nilagay mo na. Pero kahit gaano kaganda yon, kung yung kultura ay mali, sayang yung structure. Naintindihan? So, natututo ba kayo? 1/4 pa lang to ng introduction. Hindi ako nagbibiro. Vision excites people, strategy organizes people, but culture shapes people. That's why it's important. Bilisan ko na. Culture is the atmosphere of the kingdom. Ayan, nagbibigay ng, kumbaga parang hangin, ambience, gano'n. Pag pangit yung kultura, pagpasok mo pa lang doon, parang nakaka-intimidate na agad dito. Pagpasok pa lang nung unang hire, parang pangit pang anong kultura dito, parang yabangan. Iba. So, parang may spirit na pangit pag pangit yung kultura. Pero pag maganda yung kultura, di ba? Kahit na bago pa lang, tapos dumaan yung presidente, tapos parang kung paano niya tratuhin yung mga tao, para lang din siyang ordinaryong empleyado. Wow, ganito pala dito, magtatagal ako dito. Iba yung kultura, di ba? So, culture is the unseen force that determines what? How people behave, what people tolerate, what people value, what people ignore, what people become. So, that's why culture is important. Lumalaking halimaw yung business nyo kung pangit yung kultura. So, anong gusto nyong kultura? Nasa inyo yun. Mamaya mapag-aaralan pa natin. Why? Culture is the invisible law that makes or breaks organization. Why? And why is culture important in your business? Bakit? Ito meron akong 7. Bago ako mag-start dun sa pinaka-topic ko. Last na to guys, last na to. Last part ng introduction. Gusto ko kasi ma-emphasize gaano ka-importante yung kultura. Anong kultura ng organization natin, Sir Vince? More, less self, more love. Yun ba yung nararamdaman nyo? Hindi, selfish ka, boss eh. Power kayo. Labas! Joke lang. Ito, culture is important because what? Culture drives behavior. Culture protects vision. Culture attracts the right people. Culture creates consistency. Culture determines customer experience. Culture multiplies leadership. Culture is your long-term legacy. It will outlive you. Kahit napatay ka na, yung ikaw nananatili sa kumpanyang binuo mo. Tumataas yung balahibo ko. Big idea. Hindi ito conclusion na. Ending of the introduction. Culture is important in your business because it determines how your people think, act, decide, and perform. And those four things determine the destiny of your organization. Okay? Napaka-importante ng 4 na to. Sige, let's start na, di ba? So, for me, yung culture, yung reason kung bakit tayo magtatanggal, mag-hire,
kung paano, bakit tayo mag-promote at magdi-demote. Bakit natin aalisin yung isang tao sa isang lugar papunta sa kabilang lugar? Yun yung reason, the culture. We don't want na maapektuhan yung culture. No? Culture for me is more important than vision. Kasi without culture, kahit na napakalinaw ng vision, ito, nasa number 1 pala yun. Nasa number 1 yan. Culture is more important, more powerful, and important than vision. Sabi dito sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Gusto ko lang linawin tong Proverbs 29:18. Kasi maraming nag-misinterpret nito. Nasabi nila, kung wala daw vision, yung tao daw mapupunta sa impyerno. Yung perish daw ay pagkabulok, pagkasira, o pagkamatay. Pero pag pinag-aralan natin yan sa Greek, yung Hebrew word ng vision has one meaning, prophetic revelation, divine direction, God-given instruction. Ibig sabihin yung binibili ng Diyos. Kung wala daw bilin yung Diyos, kung walang ini-instruct sa yung Diyos, kung hindi mo susundin yung sinasabi ng Diyos, ano daw mangyayari sa'yo? Perish. Anong ibig sabihin ng perish sa Greek? Okay, para. Para po. So, para means to be unrestrained or to run wild. Ibig sabihin, magkagulo-gulo. Hindi maging maayos, unorganized, walang plano. Yan. Walang patutunguhan. So, kung hindi ka daw susunod sa direksyon ng Diyos sa'yo, ikaw daw ay mapapahamak. So, let's consider na yung vision, yung nasa isip mo, na pupuntahan ng kumpanya mo, ay naiisip mong yun yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Vision. Okay? Okay yun. Pero, more powerful yung culture. Bakit? Kasi, vision gives direction. But, culture determines whether people will walk in that direction. So as the CEO of the Kingdom Culture business or company, yung culture na ipapamana mo o ihahawa mo sa mga tao mo, yan yung magde-determine kung susundin ba nila yung vision na ipinapakita mo sa kanila sa kumpanya. Okay? So, sino sa inyo familiar sa Enron? Enron. Hindi rin ako familiar dito, pero sa pagre-research ko, medyo natututo ako dito sa mga company. Kasi, bumagsak na tong kumpanya na to noong 2001. So, Enron was a US energy company na dating sobrang laki at sikat. Nasa stock exchange na rin to. Hindi ko alam kung sa Nasdaq ba or sa ibang dahil dito sa Enron. Okay, bakit? Kasi dinaya nila yung pagyaman ng kumpanya nila para dumami lang yung investor nila. So, sa madaling salita, fraud yung datingan ng kumpanya. Pero madaming nag-invest billions of dollars. Pero ano nangyari? 2021, nag-collapse. Libo-libong tao nawalan ng trabaho, lahat ng investor pull outan, bumagsak yung kumpanya, wala na, finish. So, anong culture nila? Fraud. Tinuruan niyang lokohin ng mga tao niya yung buong mundo para lang maniwala. So, nagsimula sa pinaka-visionary, sa pinaka-CEO, sa mga pinaka-executives. No? Napakaganda. Impressive yung strategy. World-class yung talent ng mga tao. But the culture was corrupt. Greed ruled. Dishonesty flourished. Eventually, the company collapsed from the inside to out. Okay? Lesson. A bad culture can kill a great vision. Okay? Big idea. Vision sets the destination, culture sets the atmosphere,
atmosphere determines survival. Okay? If your culture is wrong, your destiny is already in what? Nanganganib na. Kung yung kultura nyo ay mali, nanganganib na yung danger. Ay, yung danger. Yung patutunguhan nyo. Tinitingnan ko lang kung attentive kayo. Point number 2. Culture is the DNA of behavior. Okay? Sabi dito sa Matthew 12:33. Make a tree good and its fruit will be good. Or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. Kung ano daw ang bunga, yun ang puno. Okay? Culture is the root. Behavior is the fruit. Whatever is planted in the culture will appear in behavior. So, kung ano ang tinatanim mo sa culture ng negosyo mo, yun ang lalabas sa ugali at kilos ng mga tao mo. Okay? Alam ko, madalas ko na dito na kukwento yung Chick-fil-A. No? Pagmamayari ni Truett Cathy. Okay? This is a US company. No? Siya mismo bilang CEO, nagsiserve siya. Hindi lang sa mga tao niya, pati sa store mismo, naging waiter siya paminsan. Malaki na yung kumpanya nila pero ginagawa niya pa rin to. Kasi yung kultura nila, they want to serve people. Servant leadership yung tinuturo niya. So, yung culture nila is how Chick-fil-A so consistently excellent. Bakit sobrang ganda talaga ng kanilang sistema? Kasi yung culture nila ay honor, servanthood, discipline, courtesy, cheerfulness. They don't train for performance first. They train identity first. Tinuturuan muna nila yung tao ng character. Kailangan maging servant leader ka. Kailangan mag-serve ka ng para bang hari yung pinagsiservan mo. Pag bibigay mo sa kanila yung chicken, para bang sila yung hari na, di ba, pag kaharap mo presidente ng Pilipinas, tapos bibigyan mo siya ng pagkain, paano mo isi-serve? Ito na yung pagkain, sir. Oh. Ganun ba? Ay, Mr. President, ito na po. Ganun sila mag-serve. Talagang nakayuko pa. Iba. So, kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko, culture yon. Ganun yung pinamana niya sa mga tao niya. Simula sa pinaka-may-ari ng kumpanya, hanggang sa pinaka-mabababang empleyado, hanggang sa mga janitor. So, you don't change behavior by correcting behavior. You change behavior by transforming culture. So, hindi mo mababago yung ugali sa pagsaway lang. Sa ugali niya. Kundi, mababago mo yun kapag pinalitan mo ang culture na pinagmumulan ng ugaling yun. At lilinawin ko, kanino nagmumula yun? Culture is set by who? Not employees. Sino pinakaulo? Bilang businessman? Ikaw. So, palitan mo ikaw pag mali yung kulturang pinamano. Tanggalin mo yung sarili mo. Change yourself. That's why it's important for us bilang mga leader na ina-assess din natin yung sarili natin. Hindi lagi tayong tama, magpatama din tayo. That's why it's important na tayo ay uma-attend sa mga ganito kasi nakikita natin ano pa bang butas sa akin, ano pa bang mali sa akin, ano pa bang pwede kong i-adjust. Hindi naman tayo kaparehas ng Diyos na all-knowing, hindi natin alam lahat ng bagay. At minsan akala mo wala kang maling nagagawa pero marami pala. Sabi dito, 1 Corinthians 11:1. Follow my example, sabi ni Paul, as I follow the example of Christ.
Sabi sa John 13:14-15. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Hindi, ganito gusto kong kultura. Ang problema, gusto mo yung ganong kultura, pero hindi mo rin naman ginagawa. Kaya si Jesus Christ sobrang successful. Simula sa kanya, ginawa niya. Siya mismo. Ginawa niya yung culture na gusto niyang gawin ng mga tao. Servant leadership. Kung alam niyo lang gano'ng karurumi yung paa ng mga Israelita nung unang panahon. Kasi wala pa naman silang sasakyan noon. No? Sobrang sipag nilang maglakad. Pag 5 kilometers, para lang yan lalabas ng subdivision dito. Parang ganun lang yung pakiramdam nila. Sanay silang maglakad. Tapos yung sapatos nila matigas pa. Hindi nga sapatos yun eh. Ano ba tawag doon? Tsinelas lang yun na. Kahoy lang nilagyan ng ano eh. Parang bakya, di ba? Mas matigas pa sa bakya. So imagine, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. At yun din yung inutos. Kaya makikita nyo, sa church, sa mga churches, may feet washing. Hindi nga lang sa lahat ng church, ina-apply pa rin to hanggang ngayon. May mga churches lang na nag-apply. Sa CLCC, sa church na ina-attendan natin, ina-apply pa rin po namin to yearly. We wash the feet of our disciples. Kasi inutos yan ni Jesus Christ eh. So, sinabi ko lang, kultura, para bang hinahumble down mo yung sarili mo. Kasi most of us, pag leader na tayo, parang ayaw na nating bumaba na mas mababa o kasing baba nung ating mga subordinates or mga tao natin. Di ba? Yung pride natin masyado nang tumataas. Ang tinuturo ni Jesus Christ dito, servant leadership. Na kahit na ikaw yung pinakamataas, kahit na ikaw yung pinakatuktok, kaya mong bumaba at magpakumbaba. Kaya mo mag-serve sa mga tao. Kaya sinabi ni Paul yan. Sabi ni Paul, I follow my example as I follow the example of Christ. And all the disciples, ginagawa nila yan. Hanggang sa makarating sa atin. That was 2,000 years ago. What a culture. Kaya makikita nyo yung tunay na tagapaglingkod ni Kristo. Makikita nyo, humble. So, boss, hindi ka tunay na tagapaglingkod ni Kristo. Minsan, namin ko na, wala na kayo pwede ipanira sa akin. Anyway, meron ditong verse. Tigilan natin yan. Sabi dito sa Psalms 133, 1-3. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Anong sabi dyan? So sabi dyan ni David, na napakaganda at napakasarap na nagkakaisa ang mga anak ng Diyos. Sabi niya dyan. Sabi niya, parang precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down the collar of his robe. Ibig sabihin, simula daw sa mga pinaka-head, pababa. Parang ganun daw nangyayari yung pagkakaisa. Yung anointing ng pagkakaisa at pagsasama-sama ng mga naniniwala sa Diyos. Yung tinutukoy ni David dyan. Anong ibig sabihin ko? Yung anointing flows down, not up. Ibig sabihin, simula sa pinakaulo, pababa. Kung gagawa ka ng kultura, hindi yun magsisimula sa mga tao mo sa baba. At hindi ikaw yung gagaya. Dapat ikaw yung magpapasimula. The people don't create culture. The leaders do. The people don't create culture. The leaders do. The followers only reflect what the leaders demonstrate. Ito, hindi naman siguro, lahat naman siguro familiar kay Jeff Bezos.
owner ng Amazon. Ano yung kanilang culture sa Amazon? Speed, efficiency, customer obsession. Ano yung customer obsession? Sobrang focus lang sa customer. Yung paano masasatisfy, mapapasaya, at mabibigay yung pinakamahusay na serbisyo sa mga customers nila. Hindi naman lalaki ng ganyan si Amazon. Madami naman nagtayo ng kaparehas ng negosyo niya. Pero bakit siya yung pinakamalaki? Because they have a excellent culture. Nagsimula yung lahat kanino? Kay Jeff Bezos. The entire company, became a copy of his values. Galing kay Jeff Bezos. The culture of an organization is the shadow of its leader. Kung ano ang leader, yun ang nagiging kultura ng organization. They simply reflects the leader's character, habits, and values. Why? Kasi marami na akong naging company, marami na rin nagsara. Idol ka ng mga tao. Kahit na ayaw mo. Ikaw yung tinitingala nila. Parang darating yung time na parang gusto ko rin maging katulad ni boss. Tapos, yung datingan mo, sobrang yabang mo. Iaabot mo lang yung isang bagay. Andiyan na yung kausap mo. Kunin mo na lang to ah. Ha? What kind of leader is that? Nakaka-guilty to ah. Pwede bang sub yung hindi ka parehas ng ugali ko? I love my people. That's why lahat sila nagmamahalan. Mayabang ako. Pero tinatry ko maging humble. Hindi ko binubuhat yung sarili ko ah. Hindi pa naman successful yung organization namin. Kaya makikita niyo sa leader kung bakit hindi successful, ha? Okay? Okay. If the leader change, the culture change. If the leader is unclear, the culture becomes chaotic. That's why it's important for us to have our own ano tawag doon? Sabi ko kanina? Self-evaluation. Self-assessment. Point number 4. Culture protects purpose. 1 Corinthians 5:6, sabi dito, your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of the dough? Ginamit rin natin to last time. Yun nga sabi ko, isipin nyo na lang na yung isang punong basket ng kamatis na sariwa, lagyan mo ng isa o maliit na bulok na kamatis, isama mo doon. Dahan-dahan mabubulok na yung kabuuan. Naintindihan? Kaya napaka-importante na yung culture yung pinangangalagaan natin. Mas importante pa to sa pangangalaga natin dapat sa sistema na ginawa natin sa isang kumpanya na tinayo natin. Kasi kahit napakaganda ng sistema, magtataka ka, bakit ganun? Ang ganda-ganda ng system, pero bakit hindi masunod? Sobrang daling intindihin, bakit hindi natin na-execute ng maayos? Anong reason? Baka kasi pagalit ka lagi magturo. Baka sobrang bossy mo. Baka siguro sa'yo nagsimula. O kaya naman yung mga executive na nilagay mo dyan, yung mga managers na nilagay mo dyan, nagpasimuno ng ganong kultura. Baka naman hindi ka buuan ng kumpanya. Tingnan mo, baka dito lang sa left wing or sa right foot. Di ba? Tingnan mo kung saang department lang. Alamin mo kung sino doon nagpapasimula ng ganong kalasing kultura. Palitan mo agad. Bigyan mo ng chance. Kausapin mo muna. Tapos, pag nag-continue pa rin ng ganon, tanggalin na. Sino yung unang nangupit sa inyo? Alamin mo sino ulo.
Kaya nagtanggal kayo ng manager, di ba? Sino ba yun? Wala pala dito. Maririnig ka sa microphone. Culture is the fence, guardrail, fence, bakod, that protects the garden of vision. Parang, ano mo yan eh, protection mo yan para hindi masira yung vision ng kumpanya. Kasi dun sa vision, naka-align lahat, yung sistema, yung structure, lahat nandun eh. Pag nasira yung kultura, pag nabutas yan, mahirap na. Remember, last week, kwento ko yung Uber, 2017. Karoon silang malaking problema. Bakit? Yung mga executives nila, yung mga managers nila, and even the CEO, gumawa ng kulturang hindi maganda. Disrespect, harassment, abuse, arrogance. Sobrang yayabang na nila. Nagkaroon pa ng problema sa pera. Diba? Nagkaroon ng corruption. Anong ginawa? Yung CEO mismo yung tinanggal. Pinalitan. So, kung sa tingin mo may mali sa kumpanya mo, tapos ma-pinpoint mo na ikaw yun, palitan mo yung sarili mo. Hindi. Change yourself. Change yourself. Hindi mo na kailangan, pwede bang ikaw na, benta ko na lang sa sayang kumpanya ko. Hindi. Change yourself. Ayusin mo yung sarili mo. To save the company's future. Nasaan na ako? Nawala na ako dito ah. You cannot keep a wrong person and expect the right culture. Fire to protect purpose. Hire to protect culture. Culture is not mercy. Culture is survival. Point number 5. Last point. Wow, last point na ako. Ay, point 6 pa pala. May point 6. Point 5. Culture is the key to supernatural growth. Pag hindi nyo to pinaniwalaan, hindi totoo yung nakasulat sa Bible. Basahin natin. They devoted themselves. This is their culture. This is the old church. Yung mga unang mananampalataya. The first batches of the believers in the Bible. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Lagi-lagi daw sila nagsasama. To the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Had everything in common. Ano ibig sabihin nun? They have culture. Sila ay nagkakaisa. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Lahat daw sila, pinagbebenta nila, yung ari-arian nila, pinamigay nila dun sa mga nangangailangan. Grabing kultura. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Praising God and enjoying. Saan ako? Sorry. Tumalon? Nag-jump? Yan. 47. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. From 12, naging 72, naging 300. Tapos ngayon, alam nyo kung ilan na ang Christian sa buong mundo. Most likely, baka nakalimutan na nila yung ibang kultura, kaparehas ng pagbebenta ng sariling ari-arian para makatulong sa iba. Pero may mga tao pa rin nag-a-apply nung ganong klaseng kultura. Hindi nga lahat, kasi syempre habang tumatagal, yung iba nakakalimutan na
kailangan pala basahin natin yung Bible. Yung iba, hindi na nagbabasa ng Bible, kaya hindi na nila alam kung ano yung kultura. Kasi hindi na nila nalaman yung goal, yung mission and vision ng CEO. Sino CEO natin? Si Christ. Bilang mga mananampalataya, siya yung head ng kumpanya natin, kung kumpanya to, kung ituring, di ba? Hindi natin binasa yung kanyang mission, vision, yung kanyang mandate. Kaya hindi natin alam na inutusan niya tayo na tulungan natin tayong mga may kakayanan, yung mga taong walang kakayanan. Pero sila alam nila yun. Grabing kultura. Pero makikita mo may mga tao pa rin, marami na ako dito mga sinabing kumpanya na ibinigay nila yung kanilang kita to help people, to help the ministry, for the advancement of the kingdom of God. Meron pa rin. So, anong ibig sabihin ko? Roughly, 2 billion people, 2 billion Christians as of 2025, November 13. Alala ko tuloy si Enrile, patay na ngayon. November 13. Condolence. Pero sa madaling salita, isipin mo yung growth, iba, di ba? 2 billion Christians. Real and unreal. True Christians and untrue. Ano? Self-proclaim. Proclaim. Dali. Naintindihan niyo ako? So, culture pa rin yung napaka-importante. Kahit napakaganda nung sinulat sa Bible, tinuro ng mga apostol, kung hindi naman nila sinusunod sa kanilang kultura, wala. Hindi sila magtutulungan. Naging kultura na yung mga turo sa kanila. Nagsimula dun sa mga ulo. Simula kay Christ, papunta sa mga apostles, papunta sa mga believers. Okay? The church did not grow because of marketing. They grew because of culture. What culture? Unity, honor, prayer, generosity, teaching, community. They are like family. And God added to the church daily. So, nag-exit na ako dito sa mga example kong iba. Quote, when culture changes, everything else can rise again. So, bakit ko sinama tong quote na to? Kasi, kung familiar kayo sa Google, sa Microsoft, kung familiar kayo sa Microsoft, muntik-muntik ka na rin niyang sumadsad. No? Pero nagpalit sila ng CEO, si Satya Nadella. Nag-rise ulit yung kanilang company. Hindi niya pinalitan yung mga tao, hindi niya pinalitan yung produkto. Anong pinalitan niya? Kultura ng Microsoft. Collaboration, humility, curiosity, growth mindset. Kasi nagpapayabangan na sila, sobrang gagaling kasi nila dun. Magagaling kasi mga unang mga tech company to eh. 'Di ba? Si ano to eh, si Bill Gates. Si Bill Gates ba may-ari ng Microsoft? Baka hindi niyo alam yun. 'Di ba? Sobrang mga unang tech company to na malalaki. Pero dumating sa time na pabagsak. Anong ginawa ni Satya Nadella? Paano babag kasi? Nadella. Binago niya yung kultura. Humility, collaboration, walang pataasan ng ihi. Sobrang gagaling ng mga ITs eh. Anyway, when culture changes, everything else can rise again. You don't need a new team. You need a new culture. So, last point number 6. Building kingdom culture, practical keys. So, ito yung mga kailangan natin tandaan. Number 1, define your values clearly. So, i-define ng malinaw ang values para alam ng lahat kung ano ang tama, mahalaga, at
yung mga inaasahan nating mga asal sa organization natin. If it is not defined, it cannot be enforced. So kung hindi malinaw, hindi mo pwedeng ipilit sa mga tao. Kailangan alam nila. Number 2, model the culture as a leader. Ikaw mismo dapat nakikita sa'yo, hindi lang naririnig, hindi mo lang sinasabi, dapat ikaw din mismo. People become what you consistently demonstrate. Number 3, hire people who carry the culture. So, mag-hire ka ng mga tao na parehas mo nung kultura. Hanggat maaari. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yung skills, pero mas maganda yung kanilang culture na dala-dala. Yung kanilang pagkatao, yung behavior nila. It's important. No? Yung ugali. Kung sino siya. Alamin mo. Hindi sa CV ka lang nakatingin o sa biodata. Pag marami ng pinanggalingan ng kumpanya, alamin mo, bakit kaya galing mo sa iba't ibang kumpanya? Naintindihan niyo ako? Mas maganda pang mag-hire ng mga fresh graduates. Kasi yung kultura niyan, wala pa. Hindi pa niyan alam yung corporate world. Ikaw ngayon magbibigay sa kanila ng magandang kultura. Kaya, napaka-successful nung. Yayabang ko lang itong dalawa kong kaibigan, si Mary tsaka si Kelvin. Mga simple lang to pero karamihan ng mga empleyado nila, mga bata. Sobrang mga bata. Yung mga pinag-iinvestan kong company dati, mga times 2, times 3 na ng edad ko eh. Pero ito, mas bata pa sa akin mga empleyado eh. Karamihan mga fresh grad, di ba? Homegrown. Sila mismo nagturo ng kultura. Ay, you know now. Now you know. Huwag kayong mag-hire ng puti na buo. Hindi, joke lang. May sungay na. Mas maganda kung nagtatayo kayo ng kumpanya, mas maganda pa yung fresh grad. Kasi napakadali na mag-aral ngayon. O kung gusto mo pagalingin, di paaralin mo pa ng paaralin. Pero ang maganda, yung kultura, ikaw mismo yung nag-develop, ikaw homegrown tawag nyo? Homegrown? Yun kasi galing sa talagang fresh juices pang marketing. Yung mga pinaaral namin before. Tama. Kayo nagpaaral, di ba? Yes. Marketing team pinaaral na. Mga estudyante ko kasi dati, teacher kasi ako. Wow. Yung mga nasa pilot. Dapat binibigyan ng mic kasi hindi naririnig sa live. Sige, mamaya share mo yan, ha? May time pa naman tayo, matatapos na ako. Di ba? So, maganda yung kultura nung i-hire ninyo. Di ba, nang hindi pa sobrang galing yan? Kasi, naniniwala talaga ako dun sa, you don't need to be great to start. You need to start to be great. So, i-apply natin yun sa pag-hire. Hindi mo kailangan ng sobrang galing para magpatakbo ng kumpanya. Ang kailangan mo, maayos na kultura. Kasi yung galing na di-develop, skills eh. Pero yung character, ang hirap i-develop. Pag manluloko yung tao, naku, sasakit ulo nyo. Sisipain mo? Sino nagsabi nun? Kala ko sisipain eh. Kasi ako hindi sinipa, sinusuntok ko eh. Anyway, joke lang. Naintindihan niyo ako? Mas importante hindi importante for me yung magaling. Ang importante sa akin yung kultura. Pag matitigas, pag yung mga tao, mga 30 years old na pataas, ang hirap ng tuwi-tuwin. Kahit siguro suntukin ko, hindi magbabago eh. Pero challenging. Maganda, challenging. Kung gusto mo ng challenge, di go. Pero kung ayaw mo na masyadong masakit sa ulo, hire fresh grad. No? Bago pa makagraduate, kunin mo na yan. OJT. Pag OJT-han mo na sa'yo para makita niya, ganito yung kultura, ang ganda. Tapos dun na siya mahuhumaling na mag-apply sa'yo. O kaya, absorb mo na pag magaling. Pag naturo mo na lahat, mga 6 months naman yun eh. Makikita mo naman pag okay. So, nasa na ba ako? Yan. Number 4. Tapos ko na ba to?
Only hire who continues your atmosphere, the culture. Number 4, correct anything against culture immediately. Bilisan mo. Huwag mo nang patagalin, hindi, wait lang natin ng konti. Mga next month, tingnan natin pag di pa nagbago yan. Hindi, correct mo na agad. Pag mali ng culture, baka kumalat pa, baka makahawa pa. Delikado yun. Culture, delay is a danger. Baka magkaroon pa ng mas matinding problema pag hindi mo inayos agad. Number 5, celebrate and reward culture carriers. So, kung ano daw yung bagay na pinupuri mo, binibigyan mo ng reward. Yung mga taong nagpapakita ng tamang culture para ma-encourage ang iba na gayahin at gawin itong standard. So, parang sinasabi dito, kung sino yung mga tao na binibigyan natin ng reward or kung sino yung lagi mong ano yung tawag doon na nasasabihan ng maganda, nako-compliment, di ba? Siyempre, yan yung titingnan ng mga tao eh. Culture carrier yan eh. So, pag pangit yung ginagawa, wag mong, ano tawag doon? Wag mong, ibig sabihin, wag kang magsisinungaling. Kaya napakahirap yung magpapasok ka ng kamag-anak mo sa loob. Tapos dahil kamag-anak mo siya, kukonsintihin mo na kung ano yung ginagawa niyang mali. Kaya karamihan ng mga hindi ko alam kung na-experience yun na yun eh. Mga nasisirang kumpanya, madalas ang reason kamag-anak eh. Napakasakit sa ulo. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Ayoko na sabihin lahat kasi marami akong kamag-anak dito. Patay tayo dyan, kaya nahirapan ako sabihin to eh. So, ang pupurihin mo lang at bibigyan mo ng reward, yung mga tao na nagpapakita ng tamang kultura, yun. Natumbok ko na. No? Pasensya na, nahirapan ako dito sa part na to. So, wag mong ikukonsinte kung ano yung mali. Kahit na close siya sa'yo, kahit best friend mo pa siya. Okay? So, para hindi na rin siya tularan, anong tawag dito? Business is business, sabi nga nila. So, remove cultural threats without fear. Huwag ka matakot. Culture is more important than comfort. So, minsan, yung pagpapatupad ng tamang kultura, makapagbigay ng discomfort sa'yo at sa ibang tao. Pero, mas importante yung kultura kaysa sa comfort. No? Relax. Nasa aircon kayo lagi, Di ba ang trabaho natin dito, bagger kayo? Ba't dyan kayo lagi tumatambay? Hindi, joke lang. Hindi, i-generalize nyo na lang, ha? Okay? So, minsan, sa pagbe-break, di ba? Over break, coffee break, puro coffee break. Anong klaseng kultura to? Coffee break ng coffee break? Anong ba itong business natin dito? Coffee break? Sandali lang. I-generalize nyo na lang. No? Okay, so 7. 7. Teach the culture continually. Culture is not taught once. It is repeated until it becomes instinct. Paulit-ulit yan, paulit-ulit. Kaya, nung nasa Jollibee ako, meron kaming 7 core values. Sino din nagtrabaho sa Jollibee? Nakalimutan ko na yung mga yun. Pero 7 yun. Bago kami magsimula sa trabaho, i-recite muna namin yun. Pag hindi namin kabisado yung core values ng Jollibee, hindi kami papapasukin tapos nanginginig na yung mga bago doon. Ang tagal, hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Hindi ka pwede pumunta doon sa CR para kunin ulit yung kodigo. Kailangan matandaan mo yun. Kasi hindi ka papapasukin. Hindi ka papag-time in. Late ka pa. Yari ka. Iba, di ba? So, pinapaalala sa kanila everyday yung values. Para kung paano sila magsiserve sa mga customers, maganda, maayos, mabilis, maliksi.
So, kung kaya natin ma-apply yung mga ganun sa ating business, maganda kasi we can create culture ng mas maayos, mas effective. Anyway, last declaration. Can we read this? Wait lang Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. We are building a kingdom culture, a culture of honor, excellence, faithfulness, and purpose. We reject the spirit of this world. We accept culture of heaven. Our environment matches our assignment. Our culture carries our destiny. This is the kingdom, and we will build its God's way. Amen. So next week, we're done. Ay, wala dito yung next week topic. Wala. So next week topic, how Jesus managed his team. Paano siya pumili? Ano yung mga qualification niya? Paano sila nag-continuous? Paano niya training? Paano niya pinakawalan? Gaano katagal? Sobrang ganda. So, kingdom leadership lesson from the 12 disciples. Okay? So, I hope you learn. Sana marami kayong natutunan. Thank you and God bless.